Araw ng kasal ng anak kong si Kakay, May 7, 3 p.m. Pinarapit tulpo niya ako. Gabi sa ating lahat, mga kalingap, mga kaibigan, at binabati natin si Kuya Val, Ate Edna at Kalingap Rob at ang buong team ng Kalingap ng isang maganda at mapagpalang gabi o araw sa ating pong lahat. Welcome po sa ating pong YouTube channel, Kalingap J Morelo Vlogs, at kung kayo po ay bago pa lang po sa aking pong YouTube channel, huwag kalimutan pong mag-subscribe, Kalingap J Morelo Vlogs, at papindot na rin po yung ating all notification bell nang sa ganun po ay muli tayo magkasama-sama, magkumustahan, magkwentuhan kapag tayo po ay meron pong live at meron pong mga upload videos. Sa oras na ito, mga kaibigan, magbibigay po ulit tayo ng reaction at opinion sa mga nagaganap na issue po ngayon, sapagkat yung issue na nagaganap po ngayon ay tuloy at tuloy pa rin po, na kung saan po outside Kalingap ng mga content creator po ay nakikisali, kumbaga ay sila po ay nagre-reaction din at nagbibigay po ng kanilang po mga opinion. Pero kung ating pong bibigyan ng percentage or mula 100%, karamihan po mga 80% po ay puro bashing kina Beyonce. At yan po yung ating pong bigyan ng reaction at opinion. Bakit inulan ng maraming negatibong komento si Miss B? Bakit inulan ng maraming komento? Hindi lang siya, maging ang kanya pong mga magulang. Ano nga ba ang dahilan? Bakit hanggang ngayon? Nag-umpisa po yan, mga kaibigan, mga kalingap, noong May 7 sa taong ito ng 2026. At hanggang sa ngayon, 2 weeks na, mga kaibigan, magto 2 weeks na kung saan ay sa mga live stream ng mga content creator, nasa Kalingap man, outside Kalingap, nasa anti-Kalingap man, ay meron tayong mababasa ng mga komento na kung saan ay negatives, mga negatibong komento. At ang tanong ay, masisisi ba natin yung mga taong nagbibigay ng komento na minsan po ay below the belts na? At ating alamin at bigyan ng reaction at opinion, bakit mas lalong dumami ang mga bashers at ang daming mga bashing na kung saan po ay pumapailan lang para kay Miss B. At ito pong gagawin nating reaction at opinion, hindi upang madagdagan ang pangbabas sapagkat mamaya bago tayo magtapos dito sa ating ginagawang reaction at opinion, tayo po ay mag-a-advise. At sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, mga kalingap, panoorin po natin ang video na ito. At isa ito sa nakikita po natin na kung saan ay naging dahilan kung bakit umuulan ng mga negatibong komento at naka-address kay Miss B at sa kanyang mga magulang. Araw ng kasal ng anak kong si Kakay, May 7, 3 p.m. Pinarapit tulpo niya ako. Hindi ako makapaniwala na isang Beyonce Jane Mataliro ang magpatulpo sa akin. For over 25 years sa charity, isang beneficiary ang nagpatulpo sa akin, mga kaibigan. Pagkatapos ng bahay kong, katapos ng bubong na pinagawa ko yung kwarto mo, yung CR mo pinagawa ko, yung bubong. After noon, mga 1 week or 2 weeks, pinatulpo mo ako. Grabe naman ginawa mo, Beyonce. At ayan nga po, mga kalingap, napanood po natin, ito ang isa sa naging dahilan kung bakit po hanggang ngayon ay talagang marami tayong mababasa ng mga negatibong komento na pambabash kay Miss B at sa kanya pong mga magulang. Ang unang dahilan na makikita po natin dyan na kung saan po ayan nga po nang si Kuya Val ay dalhin sa Artea. Mga kalingap,
na karamihan po ng pumupunta po sa Artea ay meron pong mabibigat na kaso at mabibigat na usapin. Ang sabi nga ng iba ng mga nagkokomento, bakit dapat pang dalhin sa Artea? Pwede namang mag-usap ng harapan, personal o kaya sa barangay, bakit dapat pang dalhin sa Artea? Ano ang purpose? Ano ang motibo? At pangalawa mga kaibigan, nabanggit din po dyan sa napainggan nating video ni Kuya Bal, ito pa ang pangalawa na kung saan po ay kung bakit inuulan ng bashing si Miss B at ang kanyang mga magulang. Kasi nung May 7, alam naman po natin kung anong okasyon meron po nung panahon pong yun, sapagkat tayo ay naandun din po sa dait ng mga araw pong yun. May 7, isang napakahalagang araw para sa pamilya ni Kuya Bal, para sa kanyang anak. Ito yung isang bagay na kung saan mapanood ng mga viewers na mismong oras at araw ng kasal ng anak ni Kuya Bal, tinawagan si Kuya Bal ng Artea. Bakit po? Kasi ang oras po ng kasal ng time po ini ay alas 3. Alas 3 po ng hapon ng tawagan po ng Artea si Kuya Bal kung kailan kaorasan po ng kasal ng anak ni Kuya Bal. At yan po yung pangalawang dahilan na makikita po natin na kung saan ay bakit maraming bashers na kung saan ay nagbibigay at nagpapaabot po ng komento. Kasi hindi lang po si Kuya Bal ang nasaktan, kundi ang buong pamilya rin po ni Kuya Bal ay nasaktan. Ang buong Team Kalingap po ay nasaktan. Ang mga supporters ng Team Kalingap ay nasaktan. Sapagkat nabanggit nga po dyan ni Kuya Bal na sa loob ng 20 years to 25 years yung paglingap at pagtulong na ginagawa ni Kuya Bal. Tapos ang hindi katanggap-tanggap, isang beneficiary ang nagpatulpo kay Kuya Bal. Araw ng kasal ng anak kong si Kakay, May 7, 3 p.m. Pinarapit tulpo niya ako. Over 25 years sa charity. Isang beneficiary ang nagpatulpo sa akin, mga kaibigan. At ang sabi pa doon mga kaibigan, mga kalingap, at ang pangatlo na makikita natin kung bakit inulan ng bashers si Miss B, nabanggit yan ni Kuya Bal, at ito na may napanood po natin na pinaayos po ni Kuya Bal ang bubong ng bahay ni Miss B, ang kwarto at ang CR. Napanood po natin yan sa upload videos po ni Kuya Bal, yung pagpapagawa sa bahay ni Miss B. Pagpagawa ng kwarto mo, isang Bahal Santos Matubang. Yung CR mo, pinaganda ko. Yung kwarto mo, pinaganda ko. Pinuturahan ng bago. Nilagyan ng maraming ilaw. Nilagyan ng telebisyon. Tapos, yung gumawa ng kwarto at paganda, pinatulpo mo. Ang napagawa ng bubong si Papa Val na pinatulpo ko. Saklap ang bihira yan. Mabigat sa puso. At nabanggit po doon, after 1 week o 2 weeks, pinaarteya si Kuya Bal. Dito sa bidyong ito na atin pong napanood, yan po yung mga bagay na kung saan ay nakita at napanood ng mga viewers, ng mga supporters ng Kalingap, na kung saan po ay naging dahilan upang ilabas din ang saloobin ng bawat isa sa pamamagitan ng pagko-comment sa mga comment section ng mga nagla-live. Kaya mapapansin po natin mga kaibigan, yan po yung dahilan bakit hanggang ngayon ay inuulan pa rin ng mga bashing si Miss B at ang kanyang mga magulang. Makikita natin sa video na ito, una, pinatawag si Kuya Bal sa Artea o pinaarteya si Kuya Bal. Pangalawa, May 7 nang ipartiya si Kuya Bal, isang napakahalagang araw at napakahalagang okasyon para sa pamilya, yung kasal ng anak ni Kuya Bal. Pangatlo, mga kaibigan, ang makikita po natin po dyan, sa loob ng 20 to 25 years na isang beneficiary na kung saan po ang nagpaarteya kay Kuya Bal, matapos ipaayos ni Kuya Bal ang bahay ni Miss B, ang bubong, ang kwarto at ang CR. Kaya diyan ay makikita po natin na ang mga bagay na yan ang naging dahilan
kung bakit po inulan ng bashing si Miss B at ang kanya pong mga magulang. Panoorin po natin pa mga kaibigan ang isang video po na ito, na dito makikita rin natin ang mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kasalukuyan na kung saan ay maraming mga bashers, may mga komento hanggang ngayon na mababasa natin na talagang mga negatibong komento. Walang hindi masosolve kung maayos lang ang ating pag-uusap. Ha? At saka, wag na muna natin balikan yung nakaraan. Moving forward, ano ba ang dapat? Ganun siguro ang dapat natin na mindset, no? Tumigil naman na si Sir Val, wala nang Tigil na content. ako, ayaw ko na mag-content. Gusto ko lang pong linawin na kaya po ako umalis ng love team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po. Yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po. Hindi po alam niya na nababastos na po ako ng pamangkin niya. Ibang usapan din yan, Viancy, and you have Opo, every opo. right na magreklamo niyan. Diyan mga kaibigan, mga kalingap, napanood po natin, napainggan po natin ang pangalawang video na kung saan po ay bibigyan po natin ng reaction at opinion. At sa video po na ating pong napanood mga kaibigan, mga kalingap, ay nagsalita po si attorney. Ang sabi po ni attorney, moving forward, na ang isang usapin ay maayos sa pamamagitan ng maayos pong pag-uusap. At sabi nga ni attorney na kung saan ay hindi na magko-content si Kuya Bal about kay Miss B. At ito naman ay sinagot ni Kuya Bal. Kaya lamang mga kaibigan, mga kalingap, dito po ay makikita natin na parang nagkambyo si Beyonce. At siya po ay nagbitaw po ng salita. At ang salita pong ito na binitiwan po ni Miss B, isa rin po ito sa naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay talagang may nambabash pa. At may mga komento na kung saan ay masasabi natin na below the belt yung iba, mga kaibigan. Yung sinabi po ni Miss B na kung saan ay kung bakit siya umalis ng love team dahil Gusto ko lang pong linawin na kaya po ako umalis ng love team kasi yung sinabi nga ni attorney na kung saan ay ang lahat ay magiging maayos sa maayos pong pag-uusap. At kumbaga si Kuya Bal nga ang sabi doon ay hindi na magko-content. Kaya lamang mga kaibigan, mga kalingap ay medyo nagkambyo po si Beyonce. At siya po ay nagbitaw ng salita na kung saan ay ikinagulat po ng marami. At makikita rin po natin diyan sa video na medyo parang nagulat din po ang nanay ni Beyonce doon sa salitang binitiwan ng kanya pong anak. At yan po yung isang bagay na kung saan din ay makikita natin kung bakit mas marami po ang nag-react na mga supporters ng Kalingap. Medyo matalim, mga kaibigan, medyo matalim, masakit yung mga salitang binitiwan ni Miss B on the spot. Kaya yan yung mga bagay na kung saan ang napanood, napakinggan, nakita ng mga viewers na naging dahilan kung bakit po si Miss B ngayon ay talagang hanggang ngayon ay may mga bashers at ang kanya pong mga magulang. Kung si Miss B at ang kanyang mga magulang ay may mga bashers, syempre hindi rin nawawala ang mga bashing kay Kuya Bal sa atin sa Team Kalingap. At dito mga kaibigan, mga kalingap, ito po yung bagay na kung saan ay para sa akin nakita ko na naging dahilan. At syempre hindi naman natin masisisi ang bawat isa na kung saan po ay makapagkomento minsan ng masasakit na salita dahil sa mga napanood po nila. Mga napanood at napakinggan, at higit sa lahat mga kaibigan, alam naman po natin yung Artea. Napakarami pong subscriber po nito. Hindi lang ito sa YouTube napapanood, maging sa national TV. Around the world, mga kaibigan, mga kalingap. Kaya yung mga salita na binitiwan ni Miss B ang nagpahamak po sa kanya kung bakit po siya inulan ng maraming bashing. Yan po yung mga salita na kung saan po ay sumakit sa kalooban po ng marami. Kaya ayan, talagang maging mga nasa labas ng Kalingap ay nagbibigay po ng opinion, ng komento na kung saan po ay talagang maging sila parang talagang hindi nila tanggap yung mga salitang binitiwan po ni Beyonce. Uulitin ko po, ako po ay magbibigay ng reaction at opinion sa usaping ito, hindi upang patuloy na mag-create ng bashing. Ngayon po, sa aking pagtatapos sa video pong ito,
nais ko pong magbigay ng advice kay Beyonce. Na Beyonce, ito yung advice ko sa iyo kung ito ay iyong mapapanood o mapapakinggan. Ang unang advice ko na anuman yung mga salita na ating bibitiwan, lalo na in public, dapat natin yang salain, pag-isipang mabuti, pag-aralang mabuti, yung mga salitang ating bibitiwan. Advice ko kay Beyonce, pag-aralan muna ang mga salitang bibitiwan, lalo na sa social media. Pangalawa, ay bago magsalita, na pilitin, sikapin na kung saan ay huwag magpadala sa emosyon. Hayaan muna na palamigin ang sitwasyon. Kasi kung tayo ay magsasalita under ng galit, ay talagang masasakit na salita ang ating pong mababanggit. At ngayon, ang isa pa sa aking advice kay Beyonce, ayon naman ay nasa tamang gulang at tamang pag-iisip. Ang advice ng mga tao sa ating paligid, ay salain natin. Huwag agad nating tanggapin kung ang advice ng nasa paligid natin ay makakasama. Ang kuhain lang natin yung makakabuti na advice. Kalingap, nakapagsalita po si Beyonce ng masasabi natin na masakit. Ang isang advice ko pa rin kay Beyonce ay makipag-usap ng harapan, sapagkat wala namang naayos sa hindi magandang pag-uusap. Maaari tayong makipag-usap doon sa mga taong involved sa naging issue na ito. Yan, siyempre sa side ni Kuya Val, sa side ng Team Kalingap, ang kailangan lang natin gawin siyempre ay yung kapakumbabaan. Kung tayo hihingi ng paumanhin o sorry o patawad, kailangan natin yan yung kapakumbabaan. Ulitin ko, ang kapakumbabaan ay hindi nagpapakita na ikaw ay mahina o talunan. Ang pagpapakumbaba ay susi upang magkaroon ng tinatawag na kaayusan at matiwasay na pag-uusap. At kung sakali man na kung saan ikaw ay hihingi ng paumanhin o tawad doon sa mga taong na-involved, ay dahil nga in public, nakapagsalita ka ng masakit sa isang tao o doon sa mga tao na kung saan ay naging involved, ay dapat din na kung saan in public humingi rin tayo ng paumanhin o pasensya. Kaya nga, ang sabi ni attorney, doon sa napakinggan natin kanina, walang hindi naaayos sa maayos na pag-uusap. Sapagkat ang hangarin po natin ito ay talagang magkaroon po ng tinatawag na ganap na kaayusan, pagkakaisa at katahimikan both side. At syempre, kaming mga nasa Kalingap ay talagang naandyan po yan na kung saan ay ipagtatanggol namin ang Team Kalingap. Para nga po sa kaayusan ay nagbibigay po tayo ng payo at mga payo na kung saan ay alam naman po natin na makakatulong po sa bawat isa. Kaya mga kaibigan, mga Kalingap, marami pong salamat sa gabi pong ito, sa inyo pong panonood. At ulitin ko po, tayo po ay nagbigay ng reaction, ng ating pong opinion, hindi para patuloy mag-create po ng bashing, kundi atin lang inalam, tiningnan ang mga naging dahilan kung bakit inulan ng bashers si Miss B at ang kanyang mga magulang, at tayo nga po ay nagbigay po ng advice. At nawa, yung advice po natin na kung saan ay kung makakarating to kay Beyonce ay kanyang pagnilayan, kanyang pag-isipan at humakbang sa tamang hakbangin na ang magiging resulta ay hindi kaguluhan kundi kaayusan at pagkakasundo. Wala namang bagay, wala namang gustot na kung saan ay hindi kayang ayusin. Kaibigan, mga Kalingap, maraming pong salamat. And God bless po sa ating lahat. Suportahan po natin ang programa po ng Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang. God bless at magandang gabi sa ating pong lahat.